serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang araw ng Lunes, Nobyembre 4 bilang National Day of Mourning bilang pakikisa sa mga naulilang pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Dahil sa proklamasyong ito, lahat ng bandila ng Pilipinas sa lahat ng ahensya ng pamahalaan ay naka-half-mast mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Nakasaad sa Flag and Heraldic Code of the Philippines na ilalagay sa half-mast o kalagitnaang level ang watawat ng Pilipinas sa lahat ng gusali at lugar na mayroon ito bilang simbolo ng pagdadamhati tuwing may trahedyang may makahulugang kasaysayan. Hinihikayat ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino na mag-alay ng kanilang panalangin para sa mga nasawi sa trahedya. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamahagi ng tulong sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na apektado ng pananalasa ng Bagyong Christine sa Talisay, Batangas ngayong Lunes, Nobyembre 4. Ito ay kasabay ng pagdeklara sa naturang petsa bilang Day of National Mourning para sa mga naging biktima ng Bagyong Christine. Nagbigay din ang Pangulo ng tseke na nagkakahalaga ng 10 milyong piso mula sa Office of the President o OP sa mga bayan ng Talisay, Agoncillo, Lemery, Cuenca at Balete. Narito ang kabuang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng naturang kaganapan. Nais ko pong ipaabot ang aming taus-pusong pakikiramay sa bawat Pilipinong naapektuhan ng Bagyong Christine. Itinalaga natin ang araw na ito bilang National Day of Mourning sa ilalim ng Proclamation No. 728. Batid namin na hindi madaling maibsan ang sakit na inyong pinagdadaanan. Ngunit umaasa kami na sa suportang handog namin ngayon, kayo ay makapagsimula muli. Mula sa tanggapan ng Pangulo, magkakaloob tayo ng 60 milyong piso na tulong na ipapamahagi ng DSWD para sa munisipalidad ng Batangas, kasama na rito ang mga munisipalidad ng Batangas. Kasama na rito ang Talisay, na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Makakatanggap po ng tigsa 10,000 piso ang mga piling magsasaka
at mangingisda na labis na tinamaan ng bagyong ito. Layunin natin na hindi na maulit ang pagkawala ng buhay dahil sa kalamidad. Totoo na mas matindi ang mga bagyo ngayon. Mas malawak, mas malakas, mas mabilis ang pagbabago. Kaya iniulit ko ang mga kautusan sa mga ahensya ng pamahalaan. Una, inaatasan ko ang DOST na pagbutihin ang kanilang warning system upang makapagbigay ng napapanahong babala sa mga panganib dulot ng mga bagyo. Inatasan ko na rin ang DOST at DLG na siguruhin ang tama at maayos na komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan upang maging handa naman sila pagparating ang kalamidad. Patuloy din ang programa ng DILG ng Operation Listo na ang layon ay palakasin ang disaster preparedness ng ating mga LGU para sa paghahanda, pagtugon at pagsusubaybay sa mga sakuna. Upang maiwasan ang pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar, pinag-utusan na natin ang NIA, DOE, DNR at MWSS na unti-untiin ang pagbabawas ng tubig mula sa ating mga dam bago pa man dumating ang bagyo. Ang NDRRMC at iba pang ahensya ng pamahalaan ay naatasan na rin na suriin ang kanilang mga pamamaraan sa ilalim ng disaster response upang mas mabilis tayo makapaghatid ng tulong sa mga naapektuhang pamayanan. Ang DPWH ay tinagubilinan natin na pagbutihin ang slope protection design ng ating mga kalsada at tulay nang matiyak na ito ay angkop sa pagbabago na klima. Ang administrasyon po ay pinagsisikapang matapos ang Taal Lake Circumferential Road para sa mabilis na biyahe sa bayan ng Talisay, Agoncillo at Laurel. Bukod pa rito, ay mayroon din proyekto ang gobyerno na magkokonekta sa munisipalidad ng Lobo at San Juan. Dahil sa matinding pagbago-bagong panahon, ang ating infrastruktura ay dapat masigurong ligtas at angkop sa gitna ng unos at iba pang sakuna. Kaya inaatasan ko na siguruhin ng DPWH na hindi lang ito matatapos sa inaasahang oras, kundi matibay at kalidad din. Kaugnay nito, ang DTI naman ay kailangan suriin at tiyaking maayos ang magagandang klase ng mga materyales at ibang instrumentong gagamitin para sa mga proyektong ito. Bukod sa paggunita, nawa ang araw na ito ay magsilbi na hudyat na pagkakaisa para sa mas matibay na mga infrastruktura at mga programang inuuna ang buhay at dignidad ng bawat Pilipino. Kanina ay namahagi rin po tayo ng mga kagamitan para sa pagpapatayo ng bahay na galing sa donasyon ng Metrobank. Maraming salamat sa inyong tulong. Sa puntong ito, nais kong pasalamatan ang pribadong sektor, kasama na dyan ang Metrobank, mga kawani ng pamahalaan, mga volunteer, mga first responder na nag-alay ng kanilang kakayahan upang makatulong sa ating mga kababayan. Patuloy nating pagtitibayan ang diwa ng bayanihan tungo sa isang bagong Pilipinas na handa sa lahat ng pagsubok. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isa pang distribusyon ng presidential assistance sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na apektado ng pananalasa ng Bagyong Christine sa bayan ng Laurel sa lalawigan ng Batangas nito ring Lunes, Nobyembre 4.
Namahagi ang Office of the President o OP ng tig 10,000 piso sa 10 piling magsasaka at mangingisda sa Laurel at 10 milyong piso para naman sa mismong munisipalidad. Narito ang kabuang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng naturang kaganapan. Kami po ay nakikiisa sa inyong lahat na naapektuhan ng Bagyong Christine. Kaya ngayong araw, idineklara natin sa ilalim ng Proclamation number 728, ito ngayon ay National Day of Mourning. Alam po namin na hindi sapat ang mga salita upang maibsan ang sakit na pinagdadaanan ninyo. Makakaasa kayo na ang pamahalaan ay patuloy nakabalikat ninyo sa pag-ahon mula sa hamong ito. Ang tanggapan ng Pangulo sa pamamagitan ng DSWD ay magbabahagi ng 60 milyong piso na tulong sa 6 na munisipalidad ng Batangas kasama ang bayan ng Laurel. Maghahandog po tayo ng tigsa 10,000 piso sa mga piling mangingisda at magsasaka para kayo ay makapagsimulang muli. Sapagkat ang bayan ninyo ay nasa tabi ng lawa ng Taal, maraming mga mangingisda at mga manggagawa sa aquaculture ang naging biktima ng Christine. Huwag po kayong mag-aalala, may angkop na tulong na inahanda sa inyo ang DA na agarang ding ipapadala. Namahagi rin tayo ng mga materyales para sa pagpatayo ng bahay mula sa donasyon ng Metrobank. Maraming salamat sa Metrobank sa kanilang tulong na ibinigay. Higit pa rito, ating pinagbubuti ang paghahanda sa mga kalamidad. Muli kong uulitin, sa mga ahensya ng pamahalaan, pag-ibayuhin ang paghahanda laban sa baha at sa landslide. Inatasan natin ang DOST na pagbutihin ang kanilang mga warning system. Nagbibigay na tagubilin na rin ako sa mga ahensya na gawing standard operating procedure na ang mga dahan-dahan na pagpapalabas ng tubig mula sa mga dam bago pa man dumating ang bagyo nang maiwasan ang matinding pagbaha. Nagbigay direktiba na rin tayo sa DPWH, DNR at iba pang mga ahensya na rebisahin ang mga flood control master plan. Ito ay upang kayanin ng mga infrastruktura natin ang matinding pagbaha na nangyari kada 100 taon, ngunit ngayon ay nagiging mas madalas na. Isinusulong din natin ang mga makabagong disenyo para sa proteksyon ng mga kalsada at tulay at tinitiyak na ang mga ito ay maging matibay at angkop sa ating klima. Ang administrasyong ito ay patuloy din na nagsisikap na mapadali ang sistema at mabigyan ng access ang LGU sa mga pondo, kagaya ng NDRMC Fund, para makabawi at mapaayos ang mga nasirang kagamitan, pasilidad o hanapbuhay na dulot ng likas ng sakuna. Ukol naman sa tulay ng Bayuyungan at daan sa Agoncillo na nasira sa Bagyong Christine, ang DPWH ay tinitignan na ang mga ito. Inaatasan ko rin sila na gawing prioridad ang pagpapagawa ng mga infrastrukturang ito laban sa lalong magawa sa lalong madaling panahon. Ang plano ng DPWH para may dadaanan habang ginagawa, habang inaayos yung tulay ninyo, ay maglalagay sa tabi ng tulay, maglalagay po tayo ng spillway para kahit papano may madaanan kayo hanggat matapos namin ayusin ang tulay. Pagsisikapin natin ang pagbangon ng Batangas. Ating titiyakin na tatapusin natin ang mga proyektong infrastruktura sa lalawigan katulad ng Taal Lake Circumferential Road na magkokonekta sa bayan ng Laurel, Talisay at Agoncillo, pati na sa Lobo, Malabrigo, San Juan, Laia Road Project. Hindi lang sapat na ang mga proyektong infrastruktura ay matapos ng DPWH sa inaasahang oras. Kailangan din
na ang mga materyales at ang mga pagkakagawa ng mga proyektong ito ay tiyak na dekalidad, ligtas at makakatagal sa pagbabagong panahon. Kaugnay nito, inaatasan ko rin ang DTI na pagtutuunan ng pansin ang mga materyales at instrumentong gagamitin sa pagpapatayo ng mga ito. Ang ginagawa po natin sa Batangas, gagawin po natin sa lahat ng mga lugar na niragasa ng Christine at ng Leon. Kung gaano kalawak ang pinsala ng mga bagyo, ganun din ang ating magiging pagresponde. Kung gaano sila kalakas, ganun din ang pagsusumikap nating ibangon ang mga bayang nasa lanta. Bagamat matagal nang umarangkada at patuloy ang daloy ng mga tulong sa mga probinsyang tinamaan, pupuntahan ko pa rin sila upang personal na pangasiwaan ang paghatid paghatid nito at pag-i-inspeksyon ng mga gawain na may kinalaman sa rehabilitasyon. Pagdating sa kalamidad, hindi po ako makukontento sa mga ulat na pinapadala sa akin. Ang gusto ko lagi ay personal na matunghayan kung totoo nga na umuusad ang mga pagbangon sa mga nasalantang lugar, sa pambansa at lokal na pamahalaan, sa lahat ng bumubuo sa pamayanan at sa bawat mamamayang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang pagkakaisa para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng ating mga kababayan. Nagpapasalamat ako sa lahat na tumutulong at nagpakita ng kanilang kakayanan para sa kapakanan ng ating kapwa. Salamat ulit sa Metrobank at iba pang pribadong sektor na nagbigay ng mga donasyon at patuloy na tumutulong sa lahat ng mga naapektuhan ng bagyo. Sama-sama po tayong magtanim ng pag-asa at magtulungan para sa mas ligtas, handa at progresibong bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, ipinangako naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang tulong sa mga pamilyang nasalanta ng dalawang nagdaang bagyo hanggang makabalik sa normal nilang pamumuhay. Muli ring binigyang diin ni Pangulong Marcos na kailangang patatagin ang komunidad sa epekto ng climate change. Mga kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ipinangako rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagsisikapan ng kanyang administrasyon na mabawasan ang mga casualty mula sa kalamidad at pamilyang naapektuhan ng climate change. Sinabi ni Pangulong Marcos na isa sa mga prioridad ng kanyang administrasyon ay maprotektahan ang maliliit na komunidad at mga kabuhayan sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapaunlad ang kakayahan ng Pilipinas sa disaster risk reduction para maibsan ang epekto ng climate change.
Ayon kay Pangulong Marcos, ang kaalaman sa usaping ito ay maaaring maging solusyon upang mabawasan ang malaking pinsala ng kalamidad tulad ng bagyo. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at saka private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC na mahigpit ngayong tinututukan ang panibagong sama ng panahon na nagbabantang pumasok sa bansa. Ayon kay NDRMC Chairperson at Defense Secretary Gilberto Teodoro, nagpapatupad na ang NDRMC ng mga kinakailangang paghahanda upang maibsan ang pinsalang idudulot ng panibagong bagyo at upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Pinulong ng kalihim ang iba't ibang ahensya na kabilang sa NDRMC na layong siguruhing makapagbibigay ng sapat na suporta ang pamahalaan sa mga lokalidad at sa ikakasang response operations. Hinikayat naman ng NDRMC ang publiko na manatiling mapagbantay at alamin ang abiso mula sa mga kinauukulan hinggil sa mga pinakahuling sitwasyon kaugnay ng nagbabantang kalamidad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, panukala para sa pagtatayo ng permanente at storm resilient evacuation center sa buong bansa, malapit ng mayakyat sa tanggapan ng Pangulo para malagdaan. Kaugnay nito, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na oras na maging batas ang House Bill 7354 at Senate Bill 2451 ay magtatayo ng mga evacuation center na kakayanin ang bagyo na may lakas ng hangin na 300 kilometers per hour at magnitude 8 na lindol. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Malapit na maging isang ganap na batas ang Ligtas Pinoy Center Act o panukala para sa pagtatatag ng permanenta at storm resilient na mga evacuation center sa buong bansa. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nasa proseso na ng enrollment ang House Bill 7354 at Senate Bill 2451 at maaari na ipadala sa tanggapan ng Pangulo para malagdaan. Git ni Romualdez na lalo lang nabigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng naturang pasilidad matapos manalasa ang bagyong Christine. Anya bilang madalas tamaan ng bagyo at iba pang kalamidad ang Pilipinas, nararapat lang na magkaroon ng ligtas na masisilungan ang mga lumilikas na residente. Oras na maging ganap na batas magtatayo ng mga evacuation centers na kakayanin ng bagyo na may lakas ng hangin na 300 km per hour at magnitude 8 na lindol. Pangunahan ng DPWH ang konstruksyon salig sa National Building Code katuwang ang NDRRMC at lokal na pamahalaan. Kada pasilidad ay may sleeping area, healthcare stations, shower at toilet facilities, espasyo para sa mga bata at kababaihan, PWD accessible at may lugar din para sa mga livestock o alagang hayop. Diin ang leader ng Kamara, ang evacuation center na ito hindi lang basta istruktura, ngunit patotoo sa pangako ng pamahalaan na walang Pilipino ang maiiwang hindi protektado. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, umabot na sa 1.1 bilyong piso ang naipamahaging tulong sa mga naging biktima ng Bagyong Christine at Leon. Ito ay matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of government approach para tulungan ang mga komunidad na tinamaan ng nagdaang dalawang bagyo.
Patuloy naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa clearing operation sa mga kalsada at paglilinis ng mga imburnal sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine at Leon. Naipamahagi naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mahigit 1 milyong family food packs o FFPs sa iba't ibang rehiyon. Samantala, nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines Multinational Coordinating Center o MNCC at Civil Military Coordinating Center o CMCC ng 58 humanitarian sorties sa pakikipag-ugnayan sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Naglabas naman ng panuntunan ang Department of the Interior and Local Government o DILG, Philippine National Police o PNP at Bureau of Fire Protection o BFP sa mga lokal na pamahalaan ng precautionary measures tuwing may bagyo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita na ipamahaging food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga biktima ng Bagyong Christine at Leon, umabot na sa 1 milyon. Ayon sa DSWD, pinakamalaki ang nailaan sa rehiyon ng Bicol na labis na pinadapa ng magkasunod na bagyo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Sumampa na sa 1,038,729 ang kabuang bilang ng family food packs na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa tuloy-tuloy na distribusyon ng relief packs sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine at ng Super Typhoon Leon. Pinakamalaki pa rin na ilaan sa Bicol Region na labis na pinadapa ng magkasunod na bagyo. Aabot sa 375,000 ang naipamahagi ditong food packs na sinundan naman ng Calabarzon at Central Luzon. Kaugnay nito, iniulat ng DSWD na dumating na rin ang nasa higit 5,000 kahon ng family food packs na ipinadala nito sa isla ng Batanes. Naihatid ang food pack sa tulong ng BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Edin Dublao, bukod sa Batanes, meron na rin nakalaang 2,000 food packs para naman sa munisipalidad ng Calayan sa Cagayan. Patuloy naman nakamonitor ang DSWD sa higit 50,000 pamilya pa na nananatili sa mga evacuation centers kasunod ng pagtama ng Bagyong Christine at Leon. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 4 na farm-to-market road, opisyal nang binuksan sa dating insurgency-affected municipality ng San Guillermo sa Isabela. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Upat ang proyekto babaan di Local Government Support Fund Support to Barangay Development Program no LGSF SBDPT official itaan ang nailukat kan madamang aramatan na giti residente iti ili di San Guillermo ijay probinsya ti Isabela. The inauguration ceremony nga indalwan ti Department of Interior and Local Government Region 2 karaman ti Local Government Unit kan 86th Infantry Battalion Philippine Army ket para kadagiti farm to market roads pa nga aggatad iti pakabuklan at 24 million pesos. Manamnama ang makatulong dagiti nasawa proyekto kadagiti barangay ti Aringay, Dingading, San Francisco Sur, ken Sinalugan, ket saan na marigatan pay dagiti Manlalon, iti panangi biyahe, ken panangi lako kadagiti produkto da. Manipodede siya munisipalidad a beneficiaryo ti SBDP projects, babaon ti area of operations, ti 86th Infantry Battalion, innuman ti opisyala na ilukat, ken madaman amar arama kadagiti na ipasdag a proyekto iti luglugar da. Itas pasigurado mo't ita, ti National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ti panangragpat iti inklusibo ken nagtultuloy a panagrangay ng
ng runa kadagiti sigud nga apektado ti gulo ken impluwensyaan dagiti communist terrorist groups. Dita ti damag manipod syudad ti Tuguegarao daytoy na April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City, 100 at 90 magsasaka sa Benguet nakatanggap ng tulong pinansyal. Ang kabuuan ng ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Dumanon ti isang agasot kan siyam nga pulo nga manalon tinakawa ti financial assistance manipod ti provincial local government unit iti Benguet. Ti recipients ket dagiti farmers anang sumiter iti damage reports kadagiti mulada gapo ti panagdalapos iti bagyo a Karina idi napalabas sa tawen. 80 kadagiti manalon ket manipod iti munisipyo iti Sablan, 6 manipod ti La Trinidad ken 4 ket 3 manipod ti munisipyo ti Tuba. Digitoy ket may 3 nga batch nga nakawa ti financial assistance. Iti panakaywaras ti tulong pinansyal kat naisayang kat Sajay Provincial Capital. May palagip ang itimula ken may 2 nga batch iti panangaypa iti financial assistance kat naiwaras kadagiti affected farmers Sajay Bukod, Kabayan ken Bugyas. Kabayatan na guyguyan iti PLGU Benguet dagiti manalon ti probinsya akanayon dang mga sumiter ti damage reports kadagiti mulada iti kanito nga adday ti maapektaran gapo iti panagdalapos dagiti bagyo. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo sa Virac. Tutokainan Supplementation Program uumpisahan na sa Virac, Catanduanes. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Juris de la Rosa. Nakatakdang punan nga ngunya na aldaw digdi sa Banwaan in Virac, Catanduanes ang tutok kainan program para sa mga nutritionally at risk pregnant asin mga aki na undernourished ng edad 36 hanggang 23 months. Sa ngunyan, nasa 150 ang at risk pregnant and lactating women habang nasa 208 naman ang mga undernourished na 6 to 23 months old preschoolers sa Banwaan in Virac. Sigunyan sa report na ipinaabot ni Municipal Nutrition Action Officer Jocelyn Quiñones. Ang nasabing programa, inisyatiba kan na national government na pigtutustusan kan World Bank para mapadari ang pagpaabot kan nutrition and health services sa 275 na mga munisipyo sa 13 regions sa nasyon, kaibanan ang BARM. Obheto kan tuto kainan program na mapangatamanan ang salud kan mga bados, lalo na ang mga teenage sin underweight na mga bados para ihanda sindas sa indang pag-aki na maiwasan ang pagiging bansot kan sa indang mga kaakian. Ang nasabing programa kabali sa mga nakasaad sa kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act. Kabali dyan sa programa ang lokal na gobyerno kan Virac as in Rural Health Unit kung sa inpadagos ang kampanya ng Municipal Nutrition Office na maiwasan ang malnutrisyon. Katakod ka ini, sinabi ni Quiñones na nagpuon na sindanin orientation in duwang batch ngunya na aldaw bilang paghahanda sa gigibuhon na tuto kainan. Sa ibong nalado, pinag-report din ni Quiñones na natapos na nindang isagibo ang capacity building training para sa mga Barangay Nutrition Council as in Barangay Health Workers na iyong mga taman sa gigibuhon na tuto kainan sa mga barangay. Hali, Virac, Catanduanes, Julis de la Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan. Carlos P. Garcia Day, ginugunita ngayong araw ng Lunes. Pakinggan ang kabuuang ulat na ihahatid sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu.
Gihandom karong adlaw ang ika-128 nga kasumaran sa adlaw na tawhan sa Bulanon nga kanhi Presidente Carlos Polistico Garcia. Gideklarar pinaagi sa Republic Act No. 7448 nga gilagdaan niya atong tuig 1992 isip special non-working holiday sa tibuok lalawigan sa Bohol matag Nobyembre 4. Usa ka wreath-laying ceremony ang gipahigayon sa Kapitolyo sa Bohol karong buntag gipanguluhan ni Bohol Governor Erico Recitol Aumentado ato sa sinimana nga flag raising ceremony sa Kapitolyo isip paghandom sa Bohol's most illustrious son. Usa ka commemorative program ang isunod adto ipahigayon sa Bohol Cultural Center nga magbalik tan-aw sa kinabuhi ug hilig ni CPG isip usa ka statesman ingon man usa ka magbabalak. Si Carlos Polistico Garcia ang ikawalo nga presidente sa nasod ingon man ang una ug nag-inusara nga gikan sa Bohol. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dakuy naman natin ang Iloilo, bandila bilang tanda ng 4-kilometer Permanent Danger Zone o PDZ sa Bulkang Kanlaon, itinayo ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa La Castellana. Narito si Hope Torrechante para sa detalye ng balita. Gin-install sa La Castellana, Negros Occidental ang unang flag na nagamarka sang 4-kilometer permanent danger zone sa Bulkang Kanlaon. Tinutuyo sini nga mas mapangapinan pa ang seguridad sa komunidad sa palibot sang aktibo nga bulkan sang Negros. Ginpangunahan nanday Engineer Joan Nathaniel Gerangaya, hepe sang DENR Penro Negros Occidental, kag Forester Dennis Piñosa Protected Area Superintendent sang Mount Kanlaon Natural Park ang flag installation sa bulig sang Northern Negros Natural Park kag sa mga residente sa barangay Biak na Bato, La Castellana. Ang pagbutang sang bandera sa demarcation points isa ka inisyatiba nga ginaupdan sang DNR OCD6 ang probinsya sang Negros Occidental kag mga nagkalain-lain nga local government units. Samtang ginpahayag sang OCD6 nga sa mga masunod nga bulan lauman ang dugang nga mga flag nga itubsok sa palibot sang bulkan agud klaro nga mapakita ang delikado nga lugar ukon danger zones. Naibaluan niya sa karon yara sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon, naglupok ini sang June 3, 2024. Nagikan sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dumako na tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao. Mga benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program sa lalawigan ng Cotabato dumalo sa Real Property Tax Awareness Symposium. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Maselda Salia mula sa Davao. Nagpadayon ang lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Cotabato sa kampanya niini lapot sa Real Property Tax Awareness pinaagi sa pagpahigayon og symposium sa nagkadaiyang munisipalidad sa mga probinsya. Tumong niini nga iduso ang saktong pagbayad sa buhis nga usa sa gilantang susi sa kalambuan sa ilang probinsya. Labot niini nagtambayayong ang Office of the Provincial Assessor ug Office of the Provincial Treasurer sa pagpahigayon sa Real Property Tax Awareness Symposium nga gipahigayon sa milabayng semana Oktubre 30 din na 100 ka mga benepisyaryo sa Comprehensive Agrarian Reform Program CONCARP ang mitambong gilaumang makabayad og sakto sa ilang mga buhi sa mga benepisyaryo nga gilauman usab nga makadungag og revenues alang sa pagpondo og mas daghang proyekto para sa maong probinsya. Gikan dinhi sa DXRP Davao, Maselma Mondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salia mula sa Davao. Dakuy naman natin ang Butuan, nanay ng dating child laborer, isa ng entrepreneur sa tulong ng Department of Labor and Employment at TESDA, mga anak na pag-aral at napatigil sa pagtatrabaho sa konstruksyon.
Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Inahan sa kanhi child labor dito sa Barangay Tilahi, Tandag City. Miarang ang pamuyo human na himong benepisyaryo sa tulo ka mga programa sa Department of Labor and Employment sama sa tulong panghanabuhay sa ating disadvantaged workers utupad, Integrated Livelihood Program ug ang Child Labor Prevention and Elimination Program. Ang sweldo nakuha sa tupad gipamuhunan sa negosyong kakanin ni Ginang Mira isip tinubdan sa iyang regular source of income ug nakapatungha sa mga anak hinungdan nga wala na kini minarbaho sa construction. Pinaagi sa food processing training sa TESDA. Nakatunan ni Ginang Mira ang paglutog mga kakanin ug doon na pwesto duol sa eskwelahan sa mga anak ni ini. Si Ginang Mira Monte de Ramos mukita sa di mo menos usa ka libo ka pesos matag adlaw sa pagpamaligyag kutsinta, puto cheese, shakoy, banana cue, turon, puto, siupaw, munchkin, pinaypay, fish balls, cassava balls, donut, siumay, binangkal, lumpia ug juice. Nakabaton usab si Ginang Mira sa gamit pangluto ilawom sa Project Angel Tree nga maoy nakapadasig kaniya para pahimuslan ang Integrated Livelihood Program sa Dole. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Malaki ang kumpiyansa ng mga American business leaders na magpasok ng investments sa Pilipinas, ang bansang kinukonsidera nilang top destination sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sinabi ni dating ambassador at ngayoy namumuno at Chief Executive Officer ng United States ASEAN Business Council Incorporated o USABCI, Ted Osius. Tinitignan ng mga American investors ang teknolohiya, manufacturing, services, energy at infrastruktura bilang pangunahing sektor na pamumuhunan sa Pilipinas. Pinuri ni Osius ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang pagsisikap na tanggalin ang mga nagiging balakid sa mga transaksyon sa gobyerno, partikular na sa infrastruktura. Ayon kay Osius, ang economic approach ni Pangulong Marcos ay makatwiran at praktikal kaya't namumunga na ito. Sinabi ni Osius na maliwanag si US President Joe Biden sa kanyang direktiba kay US Secretary of Commerce Gina Raimundo na tumingin ng mga oportunidad sa Pilipinas. Sa pangkalahatan, sinabi ni Osius na nakikita ng American business community ang malaking oportunidad sa Timog Silangang Asya at plano nitong ipunto sa susunod na administrasyon kung si Kamala Harris o Donald Trump man at bigyang diin na ang interes sa pamumuhunan sa Pilipinas ay mananatili kahit matapos na ang eleksyon sa Estados Unidos. Ayon naman kay Dr. Zach Cooper, isang senior fellow sa American Enterprise Institute, may mabilis na pagtaas ang tiwala kay Pangulong Marcos at ito ang dahilan kung bakit naging matatag ang pakikipag-ugnayan ng Amerika sa Pilipinas. Sinabi ni Cooper na may responsibilidad ang Estados Unidos na tulungan ang Pilipinas at kung hindi ay masisira ang kanilang alyansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hinila pababa ang pagban sa mga Philippine Offshore Gaming Operations o POGO ang sektor ng ari-arian sa Kalakhang, Maynila, partikular na sa merkado ng mga kondominium at opisina. Base sa ulat ng Colliers Philippines sa ikatlong quarter ng taon, nagtala ng negative net ang office market ng Maynila sa unang pagkakataon simula pa noong 2021 dahil sa pag-alis ng mga kumpanya ng POGO. Sa pagtataya ng Colliers,
Pagdating ng katapusan ng taon, ang vacancy rate ay aabot sa 20.5% sa pangunguna ng patuloy na pag-alis ng mga POGO at hindi pag-renew ng pre-pandemic leases. Subalit binigyan ng pansin ng Colliers ng mga financial hubs ng bansa katulad ng Makati Central Business District o CBD, Fort Bonifacio at Ortigas CBD ay posibleng mas mabilis na makarecover kumpara sa mga secondary markets katulad sa Bay Area na nahaharap sa matinding epekto dahil sa mas madami ang umupa sa kanila ng mga POGO. Ipinakita din sa ulat na ang nakumpletong mga bagong opisina ay nasa 9,500 square meters lamang sa ikatlong quarter, 52% pagbaba kumpara sa nakalipas na taon dahil sa mga pagkaantala sa konstruksyon. Kahit ganito ang nangyari, ang demanda sa mga tradisyonal na kumpanya at sa sektor ng Information Technology and Business Process Management o IT-BPM ay nananatiling malakas, partikular na sa merkado sa lalawigan kung saan agresibo ang papalawig ng sektor. Nakitaan din ng konting pagbaba ang paupahan sa Maynila ng 0.6% at inaasahang bababa pa ito sa mga lugar na madaming nagtayo ng negosyo sa POGO. Gayon din sa merkado ng mga condominium, nagkaroon ng 17.4% pagtaas sa mga bakanting paupahan dahil ang mga empleyado ng POGO ay nagsialisan, partikular na sa Bay Area. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinatayang umabot sa kabuang bilang na 145,021 ang mga bumisita sa Boracay Island nito lamang nakaraang buwan ayon sa pinakahuling tala na inilabas ng Municipal Tourism Office ng Malay Aklan para sa buwan ng Oktubre. Sa nasabing panahon, nangunguna sa mga turista ay ang mga domestic tourists na umabot sa 118,008 habang 1,295 naman ang mga overseas Filipino workers at overseas Filipinos o OFW-OF. Habang 25,718 sa bilang na ito ay mga dayuhang turista na bumisita sa isla. Kung ikukumpara sa Setyembre, nakapagtala ng pagtaas para sa buwan na Oktubre sa mahigit 23,000 na dagdag na bisita sa tanyag na isla sa Aklan. Kasabay din umano sa bilang na ito ang mga turistang dumayo sa isla upang makisaya sa ginanap na Boracay White Beach Festival nitong nakarang buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. nakuha nina Junmar Fajardo at Ronde Hollis Jefferson ang mga Top Individual Award para sa PBA Season 49 Governor's Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Pinangalanan bilang Best Player of the Conference ang San Miguel Big Man kung saan tinulungan niya ang Beermen na makaabot sa semifinals. Naungusan ni Fajardo ang kanyang teammate na si CJ Perez, ang tambalang Hinebra na sina Japeth Aguilar at Scotty Thompson, Robert Bullock ng NLEX at Arvin Tolentino ng Northport para kunin ang kanyang ika-11 Best Player of the Conference Award. Nakalikom siya ng 465 statistical points, 476 na media votes, 48 player votes para sa kabuang 989 na puntos para madagdagan na naman ang kanyang koleksyon ng mga award. Samantala, ang reinforcement na si Hollis Jefferson ay kinilala bilang Best Import kung saan pinangunahan niya ang Token Tex na kasalukuyang kinakalaban ang Hinebra para sa kanilang Best of 7 finals.
Tinalo ng American import sina EJ Anosike ng San Miguel, Aaron Fuller ng Rain or Shine at Justin Brownlee ng Ginebra sa pamamagitan ng pagkolekta ng 663 statistical points, 471 media votes at 67 player votes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakumpleto ng National University ang isang upset kung saan dinominan nila ang University of the Philippines 67-47 sa UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament na ginanap sa University of Santo Tomas Quadricentennial Pavilion. Umasa ang Bulldogs sa magandang panimula kung saan nalimitahan nila ang Fighting Maroons sa 8 puntos sa unang quarter kumpara sa kanilang 24 na puntos. Nakuha ng NU ang abante 34-20 sa pagtatapos ng first half, subalit gumawa ulit sila sa third quarter kung saan nakagawa sila ng 21 puntos kumpara sa 11 ng UP. Nanguna para sa Bulldogs si Patrick Yu na nakapagtala ng 17 puntos habang nakagawa ng 11 puntos si Jake Figueroa para pagandahin ang record ng NU sa 3-8. Si Aldous Torculas lamang ang tanging UP player na nakagawa ng double digits kung saan nakalikom ito ng 13 puntos para bumagsak ang kartada ng Maroons sa 9-2. Sa unang laro, nananatiling nasa kontensyon ang Far Eastern University sa Final Four pagkatapos din nilang gulantangin ang University of the East 59-51. Maganda din ang panimula ng Tamaraws kung saan nakagawa sila ng 23 puntos kumpara sa 9 puntos ng Red Warriors sa unang quarter. Ipinakita ni rookie VJ Pre ang kanyang galing kung saan pinangunahan niya ang Tamaraws sa nagawa nitong 20 puntos, 8 rebounds at 1 tapal habang nag-ambak si Joric Bautista ng 12 puntos para mapaganda ng FEU ang kanilang kartada sa 4-7. Nasayang naman ang double-double ni Precious Momoe sa nalikom nitong 18 puntos at 21 rebounds, pati na rin ang double-double ni Rainier Maga na nakapagtala ng 12 puntos at 11 rebounds para bumagsak ang UC o UE sa 6-5 marka. Dahil sa panalo ng FEU sa UE, nakuha ng nangungunang De La Salle University ang isang twice-to-beat advantage sa Final Four. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpapakita ng gilas sina AJ Edu at Kai Soto sa Japan at walang iba kundi ang mga namumuno ng Gilas Pilipinas ang tuwang-tuwa sa mga developments ng mga atletang ito. Ang dalawang matatangkad na players ay bumubuo ng frontline ng national team at sila ang mga nangunguna sa blocking department sa B-League kung saan nangunguna si Edu na may average na 1.7 kada laro para sa Nagasaki, habang si Soto naman ay pumapangalawa na may 1.4 na tapal kada laro para sa Koshigaya. Sinabi ni assistant coach at team manager Richard Del Rosario na excited na silang bumalik ang dalawang manlalaro dahil marami ang posibilidad para kay AJ at Kai. Nakatakdang bumalik sina Edu at Soto para sa kanilang responsibilidad sa national team bago matapos ang buwan ng Nobyembre kung saan magsisilbing host ang Gilas laban sa New Zealand sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers na gaganapin sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Unang naglaro para sa Gilas si Edu nitong nakaraang taon sa World Cup, subalit hindi ito nakapaglaro sa dalawang panalo ng Pilipinas sa qualifiers nitong nakaraang summer dahil sa problema sa kanyang tuhod. Ngayon, nasa kondisyon na si Edu para sa pagbabalik nito sa Gilas at kinakailangan din ang kanyang presensya ng koponan. Natalo ang Gilas sa Kiwi sa una nilang 4 na pagtatagpo sa FIBA, subalit inaasahan na mapapalaban sila ng husto dahil sa pagbabalik ni Soto at Edu.
Inaasahan ni De Rosario at ang management ng Gilas na makauwi ng maaga si Edu bago ang training camp sa Nobyembre 15 dahil kailangan pa nitong maghabol sanhi ng kanyang pagkawala sa laban kontra Hong Kong, Chinese Taipei at ang kanilang partisipasyon sa Olympic qualifiers noong Hulyo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Samantala, narito naman ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. It's official, inamin na ng basketball player na si Kobe Paras na currently dating na sila ng kapuso actress na si Kailin Alcantara. Sa bahagi ng isang interview sa kanya ng isang fashion magazine, tinanong muna si Kobe kung sino ang kanyang biggest crush sa kasalukuyan. At dito diretsahan niyang sinagot at inamin na rin ng basketballista na in dating na sila ni Kailin. Sinabi rin ng kadate ng kapuso actress na nagsimulang ma-develop ang pagtingin nito sa kanya ngayong taon lamang. Kasunod niyan, ibinahagi rin ng anak ni Benji Paras ang mga qualities ng isang babae na attractive para sa kanya. Sambit ni Kobe, quote and unquote, someone who is caring and respectful. At nang matanong naman ito kung ano ang nararamdaman niya sa isang babae na passionate sa kanyang career at hobbies, dito niya sinabi ang mga katangian na tila inilalarawan si Kailin. Turn on para sa kanya ang isang babaeng tutok sa kanyang career at pinapahalagaan ang kanyang sarili. At kung matatandaan, ilang beses na nausisa ang tunay na relasyon nila Kailin at Kobe, lalo na't maraming beses na silang nakikita na sweet sa isa't isa. Ang madalas na sagot lang kasi dyan ng basketball player ay friends lang sila ng actress, habang si Kailin naman ay laging sinasabi na quote and unquote, to see is what you get. At sa huling update sa dalawa ay yung pagbabakasyon nila sa isang beach resort sa Infanta, Quezon, na kung saan ay kasama nila ang pamilya ni Kailin. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika, for today, umuugong ang mga balita na hindi na nagkabalikan ang mag-asawang John Estrada at Priscilla Meireles na unang napabalita na nagkaayos. Atin ang ibinalita sa inyo nung nakaraan na nag-cruise ang landas ni John at Priscilla sa Singapore, ngunit hindi natuloy ang kanilang pag-uusap dahil trabaho lang naman ang sadya roon ng huli. Hanggang sa makabalik na ng Pilipinas ay wala raw pag-uusap sa pagitan nilang dalawa. Kaugnay nito ay naging viral ang photo ni John na pumasok sa isang bar na may kaakbay na isang babae na foreigner, at hanggang sa pagpasok ay silang dalawa pa rin ang magkatabi. Tila ba normal na sa circle of friends ni John ang ugali ng aktor, kaya babalik na raw sa
o babalik na raw ng showbiz si Priscilla para maging busy na ito. At tila hindi na big issue kung may kasamang ibang babae si John dahil nasanay na raw ang kanyang mga kaibigan sa mga ito. At sa ngayon hindi pa nagbibigay ng payag ang dalawang kampo kaugnay dito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, maraming fans ang napawaw at nagulat sa bagong proyekto ng aktres na si Liza Soberano. Magkakaroon kasi siya ng special appearance sa upcoming music video ng sikat na Thai actor-singer na si Bright Vachirawit na nakatakdang i-release ngayong Nobyembre. Ibinahagi ni Bright sa kanyang Instagram ang ilang behind-the-scenes photos para sa bago niyang single na Long Showers at makikita ang ilang intimate na eksena nila ni Liza. At may litrato na tila basang-basa sila sa ulan na halos magkayakap at magkadikit pa ang kanilang mga noo. Bukod dyan, may picture rin sila na makikitang nakasandal si Liza sa isang kotse at sa harap niya ay ang Thai celebrity. At isang araw pa lang uploaded ang nasabing post pero umani na ito ng halos kalahating milyon likes sa Instagram. At matatandang nagkaroon ng big break si Bright nang bumida sa 2020 Thai Boy Love o BL series na Together, katambal si Win Met Win. At kung matatandaan din, taong 2022 nang bumisita ang dalawa sa Pilipinas bilang parte ng Shooting Star Tour. Samantala si Liza naman ay kasalukuyang pinupursu ang acting career sa Hollywood. At nitong taon lamang na magkaroon siya ng international on-screen debut at naging tampok sa isang Hollywood horror comedy film na Lisa Frankenstein, bukod pa riyan sa ilang modeling at endorsement sa Asia. At matapos umalis sa talent agency na Careless Music siya ay pumirma sa Singapore-based management group na Wild. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo at ng segmentong balitang artista na si Mama JT. Syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.